Malabo na yung sa tingin ko naman sila self-aware naman ang mga anti-Marcos na DDS crowd na mahirapan na silang kunin ang Catholic Church tsaka ang civil society. Kasi nga yan yung ina-accuse nila sa mga quote-unquote pinklawan or sa Catholic Church na dati daw anti-Marcos, never again. Tapos ngayon, why not? Or ano daw, kain suka. Even the church, ina-accuse nila ng ganyan, bakit hindi daw sumasama sa kanila. Hindi kasi nila nare-realize, so doon self-aware sila na hindi sasama ang civil society sa mobilizations nila. Ang hindi sila self-aware siguro ay kaya hindi sumasama itong mga grupo na to kasi may credibility problem din ang INC, ang mga DDS na anti-Marcos. So any rallies against the government, specifically to call for Marcos to resign, will not be viable given na ang Vice President ay si Sara Duterte, who herself is more credibly accused of corruption. So may credibility problem ang mga pro-Duterte supporters, kaya hindi sila lumalaki at hindi nila maaasahan ang support ng other groups maliban sa group nila, which they have shown hindi nila kaya mag-create ng critical mass. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mapunta na tayo dun sa mga Tweety Birds nyo, Attorney Jess. Ano bang naibubulong na mga Tweety Birds nyo kaugnay dyan sa INC rally at itong nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte? Well, syempre po, merong mga background or backdoor negotiations ongoing mula kahapon pa. So baka kaya din po kumonte ang crowd or number ngayong araw, no? Pero syempre may hanggang 8 p.m. pa yung permit today, no? Tingnan pa natin kung ninipis or lalaki yung crowd kasi kung matutuloy pa nila yan hanggang bukas or this week. Kasi ang original plan, sabi ng Tweety Bird ko, ay mag-rally buong week or buong linggo tulad nung ginawa nilang rally nung 2015. May rally na din po ang INC noon na isang buong linggo, no, against DOJ Secretary Laila De Lima noong 2015. May mga kakasuhan yata ang INC ministers or ini-investigate. So isang buong linggo po sila nag-rally noon. Ang plano po this week ay ganun din po, isang buong linggo in case na magsampat talaga ng kaso ang ombudsman tomorrow, today, Thursday or Friday, para ready na daw sila anytime meron na silang crowd that they can mobilize in any way that they want. So how they mobilize or how they will use the crowd, we don't know yet. But the plan is to have a crowd ready to mobilize in case masampahan po talaga si Senator Marcoleta. Pero yun po ba talaga yung dahilan? Kasi may mga nababasa rin ako online na parang smoke screen o ito'y pagtatakip lang doon sa talagang gustong mangyari. May mga nabalitaan din po ba kayong ganyan? Well, dual purpose naman po, no? Usually hitting two birds with one stone. On the surface, yung dahilan ay dahil kay Senator Marcoleta nga, selective justice or unfair daw. So naghahanap po sila ng trigger or catalyst para po magkaroon ng mas malaking crowd. Because we have to note, all this time, no, for the past 6 months, maybe to a year already, the anti-Marcos na DDS crowd, they've always been trying to create that critical mass. But so far, hindi nila nagagawa. So ngayon, dahil mayroong ang nakaambang di umano na kaso against Senator Marcoleta, yun yung inaasahan nilang magiging trigger or catalyst to really create a huge crowd. And the huge crowd, especially given the timing, no, July 6, magsa-start ang impeachment trial, that can also be an option for them or behind the scenes, yun yung rason talaga nila in trying to create that critical mass is to be able to either deter, scare, the government, the senators, Congress. Eventually, of course, the end goal is to stop the impeachment trial because again, they think it's unfair. They think it's selective justice. But of course, madami na nagsabi, walang selective justice sa kaso ni Senator Marcoleta, wala ding selective justice sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ang inaasahan ba nila ay kumbaga ay kukuha ito ng suporta? Hindi lang no sa INC, kundi sa labas din na iba pang simbahan pati ng publiko. Malabo na yung sa tingin ko naman sila self-aware naman ang mga anti-Marcos na DDS crowd na mahirapan na silang kunin ang Catholic Church tsaka ang civil society. Kasi nga yan yung ina-accuse nila
sa mga quote-unquote pinklawan or sa Catholic Church na dati daw anti-Marcos, never again. Tapos ngayon, why not? Or ano daw, kain suka. Even the church, ina-accuse nila ng ganyan, bakit hindi daw sumasama sa kanila. Hindi kasi nila nare-realize, so doon self-aware sila na hindi sasama ang civil society sa mobilizations nila. Ang hindi sila self-aware siguro ay kaya hindi sumasama itong mga grupo na to kasi may credibility problem din ang INC, ang mga DDS na anti-Marcos in terms of calling or rallying against corruption. First of all, malabo pa nga yung ebidensya against PBBM. Kailangan pa ng ibang witnesses to directly link it to him. So any rallies against the government, specifically to call for Marcos to resign, will not be viable given na ang Vice President ay si Sara Duterte, who herself is more credibly accused of corruption. So may credibility problem ang mga pro-Duterte supporters, kaya hindi sila lumalaki at hindi nila maaasahan ang support ng other groups maliban sa group nila, which they have shown hindi nila kaya mag-create ng critical mass. Pero ang tanong dyan, Attorney Jess, kamusta naman yung mga kababayan natin na naapektuhan kahapon? Siyempre, yung may mga nakamiss ng kanilang trabaho, kailangan nila ng lumiban kasi masyadong late na rin yung pagpasok nila. Sino naman yung mag-iisip ng kapakanan nila? Actually, dyan natin makikita yung kaibahan ng mga rallies ng White Ribbon Movement or nung Trillion Peso March. Kasi yung mga rallies ng, let's say, civil society groups at mga progressives, they take into account the welfare of others. Kaya never hinaharangan niyang EDSA. Ang ginagawa ng mga rallies noon, di ba? Kahit nung kasagsagan ng flood control, yung galit na galit ang tao, nakadalawa pang Trillion Peso March, ang ino-occupy lang yung White Plains na avenue. Hindi talaga intentionally gagalawin or pupuntahan yung EDSA. Kung medyo magkaroon ng traffic sa EDSA noon, dahil lang talagang sobrang daming tao ang pumunta. But we compare this to the INC rally, no? And we can see it's really an INC rally in terms of yung pagtatarwisyo sa ating mga kababayan, kahit ayaw nilang aminin, because yung mga bus nila, the buses owned by the INC sa New Era University, which is a university owned by the INC, intentionally talagang hinarang nila sa EDSA mismo, not just sa White Plains. Meron pang mga viral video, pati yung bus lane na medyo may barrier, di ba? Yung black and yellow na concrete barrier para sa bus lane. Gusto pa nilang isara din or barahin yung bus lane mismo para buong EDSA barado. I think there were also even attempts to obstruct the southbound. Hindi lang yung northbound, no? Kaya nagkapulis na din sa southbound lane. So, talagang may kaibahan dito sa intention tsaka sa damage na ginagawa sa ating mga kababayan plus the double standards. Kailangan kong i-call out yung double standards ng gobyerno kasi syempre sila nasa gobyerno kaya ingat na ingat sila sa pagko-call out at sa pag-handle dito sa rally ng INC. Talagang maximum tolerance, but if you compare that sa mga rally ng mga progressives, ng mga militante, no, na red tag, talagang dinidemonize, for good or for bad, no, legitimate or not, mako-compare natin na wino-water cannon sila kapag surprise rally or lightning rally. I-disperse yan kagad. Walang niha-niho, walang hesitation on the part of the government, from the local to the national to the police to the MMDA, i-disperse nila yan. So may double standards talaga kasi kids glove treatment ang binibigay sa INC. Parang takot na takot magbigay ng statement from DILG Secretary John Vic Remulla to some of the department heads ng Quezon City like the head of the DPOS, yung Public Order and Safety. Ang MMDA matapang. They say they will tow, they will do everything. Pero of course, hirap din sila. Kasi nga nagre-resist daw yung mga rallyista doon and it will put them in danger. So, but you know, kung may political will naman talaga, kailangan maalis yan. I think si General Torre, may mga ilang bus or kotse na naalis dyan, so that's good. But in overall, no, or in general, may double standards pa din at iba ang treatment ng gobyerno dito sa INC rally versus sa rally ng ibang mga grupo na nagre-request ng permit ng maaga, ng maayos, na tinitake into account yung perwisyo sa ating mga
kababayan. Yung nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte sa July 6, ano pong take nyo? May mga bali-balita ba galing sa inyong mga Tweety Birds kung matutuloy to o hindi? O may susubok ulit para madiskaril ito? Well, tuloy na yan in terms of preparation, in terms of yung mga senator judge na robes, yung kanilang venue, yung quote-unquote magiging trial court or Senate trial na venue. Lahat yan, ayos na yan ni Senate President Win Gatchalian at mukhang handa naman na siya maging presiding officer. Ang sabi ng ating Tweety Bird ay they are reconsidering, talagang hindi na nila pinag-iisipan na gawing presiding officer si Senator Chis Escudero because of the valid criticisms in terms of making him as the presiding officer. And wala namang nagbabawal sa batas. At actually, yun ang requirement ng Constitution na ang senador hindi naman kailangan maging abogado. So pwede na maging presiding officer ng impeachment trial, which is not a purely legal proceeding, na dapat pwede ang isang layman or hindi abogado na maging presiding officer. Basta ikaw yung Senate President, yun naman yung nakasaad sa ligang batas by default. So I think handa dyan si Senator Win Gatchalian. In terms of trying to stop the impeachment, the minority will definitely try to raise questions of, let's say, mga prejudicial questions, mga kailangan daw munang pagbotohan or i-discuss bago magkaroon ng trial proper. Imagine, meron ng pre-trial, meron ng pre-trial order, handa na dapat mag-try, meaning meron ka ng i-hear ng mga witnesses, pero sigurado yan na may mga iilang senador from the minority who will try to say that they should discuss first the motion to dismiss or they should discuss first prejudicial questions like the opening of the BIR box before they can call any witness to testify and hear the evidence. But I think ang expectation natin, because the majority is still the majority, yung majority ni Senator Win Gatchalian, they will outvote and dismiss the concerns of the minority and proceed with the trial. So pwede pong meron siyang katabing abogado para magbigay ng payo sa kanya, say yung mga rules of court, rules of the Senate, ganyan. Lagi naman pong may abogado sa Senate, no? Yung Senate Secretary or yung mga staff doon, they always do staff work in terms of providing both legal and non-legal staff work. Pero yung mga pag-decide mismo sa mga motion, no, yung mga rules of the Senate Impeachment Court or yung supplementary rules of court kung kailangan, no, we have to recall si Senator Tito Soto, when he was Senate President, he can decide on all of these motions, Senate rules or impeachment rules, because he knows the rules by heart. Hindi siya kailangan maging abogado para masabi na ito yung tamang rule or ito yung tamang decision sa isang motion na i-raise ng isang senator judge. Hindi yun kailangan But of course, there will be lawyers who will assist the senator judges there. At the end of the day, hindi abogado ang magdi-decide niyan. Ang magdi-decide ng any motion or question sa impeachment court ay majority ng impeachment court. So, let's just say majority ng impeachment court ay hindi abogado. Lahat ng abogado nagsabi no. Nandun sila sa minority. Lahat ng mga hindi abogado nandun sa yes. Proceed with the motion. Mananalo pa din yung majority because again, the impeachment trial is not a purely legal proceeding. Actually, it is more of a constitutional, it is more of a political proceeding kasi nga nandun siya sa saligang batas which does not require senators to be. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog